Nagbubukas ang pelikula sa isang retail chain store na tinatawag na Walmart kung saan puspusan ang paghahanda para sa Black Friday. Isang empleyado ng tindahan na nagngangalang Monty ang umakyat sa isang hanay ng mga hagdan upang itali ang isang banner na pangpromosyon sa itaas ng mga istante. Biglang may kakaibang tumama sa bubong ng tindahan sa hindi kapanipaniwalang bilis at bumagsak sa loob na lumikha ng isang butas sa proseso. Agad na huminto si Monty kung ano man ang ginagawa niya at pumunta upang tingnan kung ano ang sanhi ng pinsalang ito. Sa lalong madaling panahon ay nakatagpo siya ng kakaibang tanawin, isang nakakadiring patak ng laman ang tumalsik sa sahig ng tindahan. Maingat na nilapitan ito ni Monty habang lumalabas ang patak mula sa gitna. Nagpapakita ito ng kakaibang parasito na may parang bibig na nakabukas sa isang dulo. Habang ang empleyado ng Walmart ay lumapit dito upang tingnan ng malapitan, ang parasito ay dumura ng isang puting nakakalason na likido. Isang nakakakilabot na hiyawan ang bumulabog sa buong tindahan habang ang dugo ni Monty ay tumalsik sa dingding sa likod. Sa ibang lugar sa parehong lungsod, binisita ng isang empleyado ng tindahan ng laruan na si Ken Bates ang tahanan ng kanyang dating asawa. Nandoon siya para ihatid ang kanyang 2 anak na babae bago siya tumuloy sa kanyang shift sa tindahan ng We Love Toys. Napag-alaman na kamakailan ay nagpakasal ang kanyang dating asawa sa isang lalaki na isang mabuti at regular na lalaki. Ngunit ang mga anak na babae ay nagreklamo na ang kanilang mga magulang ay masyadong boring. Gusto nilang makasama si Ken at hindi ang kanilang ina. Gayunpaman, kailangang magtrabaho ni Ken kahit sa Thanksgiving kaya iniwan niya sila kahit mabigat ito para sa kanyang damdamin. Kasunod nito, pumunta siya sa kanyang katrabaho, ang lugar ni Chris Gadecki para sunduin siya. Si Chris pala ay isang mahiyain na lalaki na nakatira pa rin sa kanyang mga magulang. Palaging talo ang tingin sa kanya ng kanyang ama at madalas siyang iniinsulto. Gayunpaman, may magandang pagkakaibigan sina Chris at Ken na nagpapadali sa kanilang nakakapagod na buhay sa trabaho. Ang dalawa ay nagmaneho para sa trabaho at nagagalit na nagtatrabaho sila kahit sa Thanksgiving night. Sa kanilang paglalakbay, napansin nilang sarado ang Walmart, isang pangunahing retail store sa lugar, sa isang mahalagang araw. Hindi nila alam na nahawahan na ito ng parasitic larvae mula pa kanina. Sa labas ng We Love Toys, isang mahabang pila ng mga sabik na customer ang naghihintay sa pagbukas ng tindahan. Nakapila rin ang mag-asawa para bumili ng mga laruan para sa kanilang mga anak. Hindi maganda ang pakiramdam ng lalaki at sinabing sumasakit ang kanyang tiyan. Ang asawa, gayunpaman, ay nagsasabi sa kanya na tiisin ito dahil hindi nila kayang mawala ang kanilang pwesto sa linya. Makalipas ang ilang sandali, sina Ken at Chris ay sumama sa ilang iba pang katrabaho habang naghahanda silang lahat na buksan ang tindahan para sa Black Friday. May back and forth banter din si Ken sa isa niyang katrabaho na si Marnie. Halata sa kanilang chemistry na magkarelasyon ang dalawa. Samantala, ang isa pang empleyado, si Butcher, ay lumabas sa tindahan sa likod ng pinto upang manigarilyo. Ito ay nang mapansin niya ang isang mala-jelly na patak na nakakabit sa isa sa mga sasakyan sa parking lot. Siya ay sumandal upang tingnan ng malapitan ngunit nauwi sa hindi sinasadyang pagkulong sa kanyang sarili. Pagkatapos ay kumatok siya sa pinto umaasang may makakarinig. Ngunit sa isang nakakalungkot na pangyayari, isang bagay na nakamamatay na umatake sa kanya mula sa likuran. Ang eksena ay biglang nagbago sa loob ng tindahan kung saan ipinaalam sa mga empleyado na hindi sila makakakuha ng mga bayad na break para sa gabi. Sila ay naiirita dahil sa pagtatrabaho sa araw ng Thanksgiving at ang balitang ito ay nagpapalala lamang ng mga bagay. Si Ken ay sinusundan din ng bagong empleyadong si Emmett para sa gabi. Matapos may handa ang lahat, sa wakas ay binuksan nila ang mga pinto at isang grupo ng mga customer ang tumatakbo sa loob ng tindahan. Nagsisimula silang mangalap ng mga laruan na parang baliw, binibili ang lahat ng maaari nilang makuha. Naging abala ang mga tauhan ng tindahan at kailangang harapin ni Chris ang isang galit na customer ng maaga. Pagkatapos ay nakatagpo siya ng malapot na substansya habang muling nilalagay ang isang kahon ng mga laruan. Napansin din ni Marnie ang isang matandang lalaki na nakatingin sa kanya mula sa kabilang panig ng tindahan. Siya ay kinilabutan dito ngunit hindi ito pinansin at bumalik sa trabaho. Habang abala ang lahat ng staff, isang masungit na matandang babae ang umupo sa upuan ni Santa. Ang kamera pagkatapos ay itinutok sa ibaba at makikita natin na ang parasito mula kanina ay nasa ilalim ng upuan. Sa ibang lugar sa tindahan, lumalala ang araw ni Chris. Dinadala siya upang linisin ang suka ng isang tao, ngunit ito ay likido na itinago ng parasito. Naimpeksyon na nito ang ilan sa mga customer na ginagawa silang mutate sa mga halimaw.
Naging abala si Chris sa paglilinis ng kalat ngunit nagulat siya nang salakayin siya ng mga infected na customer. Nagawa niyang iligtas ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagbagsak sa mga ito ng mga kahon ng laruan. Maya-maya, lumabas sa staff room ang isa pang empleyado, si Archie, na nalilito nang makita ang resulta ng pakikibaka ni Chris. Iniuulat niya ang bagay sa floor manager at ang kawawang si Chris ay nakakulong sa storage room. Walang naniniwala sa kanya kapag sinabi niyang unang inatake siya ng mga customer. Sa labas, ang isa pang empleyado, si Emmett, ay inaatake din ng isang mutated na babae. Naglabas siya ng puting malapot na substance para mahawan siya, ngunit iniligtas siya ni Ken sa huling minuto. Mabilis na tumakbo ang dalawa sa iba pang empleyado para sabihin sa kanila ang kanilang naranasan. Sinusubukan din nilang tumawag ng pulis, ngunit sa kanilang pagtataka, abala ang linya. Sa kabila ng lahat ng nangyari, naninindigan ng manager ng tindahan na panatilihing bukas ang lugar sa buong gabi. Naniniwala siya na ang kanyang mga empleyado ay tumatanda lamang dahil sa hectic na schedule. Makalipas ang ilang sandali, biglang nagka-seizure si Emmett at nagsimulang mag-mutate bilang isang nakakadiring nilalang. Sinubukan siyang tulungan ng cashier na si Anita, ngunit agad siyang napatay nang iluwa sa kanya ni Emmett ang puting malapot na substance. Pagkatapos ay ganap siyang nag-transform sa isang halimaw at sinubukang atakihin ng iba. Sa kabutihang palad, pinatumba siya ni Archie gamit ang nail gun at itinulak siya sa labas ng tindahan. Ngayon, tumawag ang grupo sa kalapit na tindahan upang humingi ng tulong ngunit nalaman na ang kanilang mga mamimili ay nag-mutate din. Kapag humingi sila ng solusyon, hinihimok lang sila ng ginang sa kabilang dulo na paghiwalayin ang mga infected at malulusog na mamimili. Makalipas ang ilang segundo, biglang natapos ang tawag sa telepono na nagpapahiwatig na ang ibang tindahan ay ganap na kinuha ng mga mutant. Sa susunod na eksena, nagpa siya ang mga empleyado na tumakbo sa sahig ng pagbebenta at doon magtago hanggang sa matapos ang lahat. Nag-aalala pa rin ang manager na hindi makakuha ng sapat na benta ngayong gabi, ngunit pinatahimik siya ng iba. Nang magsimula na ring mag-transform si Anita, mabilis silang tumakbo papunta sa sales floor. Dahil sa nakikita nila sa harap nila, nanlamig sila sa takot. Duguan ng sahig at kinakaladkad ng isang babae ang kalahati ng katawan ng isang tao patungo sa seksyon ng Santa World. Nakita ng mga empleyadong sina Archie, Brian at Chris na mas maraming customer ang dumarating sa tindahan. Kaya, isinapanganib nila ang kanilang buhay upang isara ang pangunahing pasukan na nagpapahintulot sa iba na tumakas patungo sa silid ng imbakan sa likod. Samantala, tumungo si Ken sa banyo upang maghanap ng isang bote ng whiskey na itinago niya doon. Ang manager, na nandoon din, ay nakita siyang naghahanap ng isang bagay at nagtanong kung ano ang kanyang ginagawa. Sa sandaling ito, isang nakamutate na customer ang lumabas mula sa isa sa mga stall ng banyo at inatake si Ken. Ngunit siya at ang manager kahit papaano ay itinulak ang mutant at tumakbo palabas. Kasabay nito, napansin ni Marnie ang mga mutant na mamimili na nagtitipon sa Santa World sa pamamagitan ng kamera. Pumunta siya sa labas upang suriin at nalaman na ang mga mutant ay pinagsasama ang kanilang mga sarili sa isang higanteng parasito na lumalaki bawat minuto. Nag-aalala siya kaya dali-dali siyang tumakbo pabalik sa shop at nakita si Ken, ang manager, at iba pang empleyado. Sa wakas ay isinara na nila ang lahat ng pinto para mas maraming tao ang hindi makapasok sa tindahan. Bigla nilang napansin ang sasakyan ng pulis na patungo sa kanilang kinaroroonan. Nakahinga ng maluwag ang grupo ngunit hindi nagtagal ang kanilang kaligayahan. Dumiretso ang kotse sa tindahan na nagbibigay daan para makapasok ang mga mutant. Tumakbo ang mga empleyado para iligtas ang kanilang buhay, ngunit inatake si Chris ng isang babaeng mutant. Sinubukan ni Archie na tumulong, ngunit ang babae naman ay dumura ng malapot na sangkap at nahawaan siya. Gayunpaman, sinabihan ni Archie si Chris na tumakas at lumaban hanggang sa kanyang huling hininga. Ngunit wala pa rin siyang laban dito dahil ang isang barbaric mutant ay biglang dumating at pinunit ang kanyang tiyan at kinain siya. Kasunod nito, ang mga natitirang empleyado ay sumugod sa likod ng tindahan habang sinusundan siya ng isang mutated na si Emmett. Lumilitaw na mas maraming tao ang mamamatay, ngunit nagawa ni Marnie na patayin ang mutant sa tulong ng isang kalapit na wrench. Ngayon, ang natitirang mga empleyado ay ang manager, si Ken, Brian, Chris at Marnie. Sa kasamaang palad, ang kuryente ay nawala at sila ay napipilitang gumamit ng mga kumikinang na laruan upang ilawan ang silid. Wala na silang choice kundi manatili dito hanggang sa makontrol ang sitwasyon. Makalipas ang ilang oras, inilabas ni Marnie ang lutong pabo mula sa refrigerator at sabay-sabay itong tinatangkilik ng grupo.
Ngunit ang kanilang masasayang sandali ay muling naputol dahil sa pagtatalo ng dalawang matalik na magkaibigan. Minaliit ni Chris si Ken sa pagtatrabaho sa isang retail na trabaho at sa pakikipag-date kay Marnie na kalahati ng kanyang edad. Sa gulat ng lahat, sinabi niyang hindi niya ito nililigawan. Mas lalo lang nitong sinasaktan si Ken dahil akala niya may chemistry sila. Dahil sa galit, nagpa siyang umalis sa tindahan minsan at para sa lahat. Pagkatapos ay pumunta ang grupo sa electric room at napag-usapan na maaari pa rin silang lumabas sa loading dock. Plano nila na kapag nakalabas na sila, maaari silang gumamit ng trap para takasan ang mga mutant. Habang naghahanap sila ng mga tool para buksan ang pinto ng pantalan, biglang muling nabuhay si Emmett at ngayon ay mas malakas na siya kaysa dati. Pagkatapos ay naglunsad siya ng isang pag-atake sa grupo at sa huli ay nakipagsuntukan siya kay Ken. Pagkaraan ng ilang sandali, nagtagumpay si Ken na patumbahin siya ngunit nakagat sa proseso. Sinusubukan ng iba na iligtas siya, ngunit hiniling niya sa kanila na lumayo, iniisip na magiging mutant din siya ngayon. Iminungkahi nila na putulin niya ang kanyang braso upang maiwasan ang pagkalat ng impeksyon ngunit tumanggi si Ken. Kahit mabigat ito sa kanyang damdamin, napilitan siyang iwanan ng grupo. Pagkatapos ay nagawa nilang buksan ang pinto ng pantalan at sumugod sa likod ng isang kalapit na truck. Samantala, si Ken, na nagkulong sa loading dock, ay naghihintay na magbago. Ngunit sa ilang kadahilanan, nananatili siyang hindi apektado. Habang iniisip niya kung ano ang susunod na gagawin, isang mutated na babae ang humarang sa pintuan. Dahil dito, nataranta si Ken kaya sinindihan niya ang isang stuffed toy para makaabala sa kanya at magtago sa likod ng mga istante. Bumalik sa truck, nakita ni Chris ang isang grupo ng mga mutant na papalapit sa kanila ng buong bilis. Nagpanik siya at sinubukang paandarin ng trap, ngunit hindi niya alam kung paano. Nang walang natitirang pagpipilian, bumalik siya sa iba pang grupo at sinabi sa kanila ang tungkol sa paparating na panganib. Ang mga mutant ay dumating sa lalong madaling panahon at nagsimulang hampasin ang trap ng mabangis. Ngunit binuksan ng grupo ang likod na tindahan at kahit papaano ay nakarating sa tindahan bago pa sila mahuli ng mga infected. Pagdating sa loob, umakyat sila sa isang emergency exit na magdadala sa kanila sa itaas ng bubong. Gayunpaman, ang isa pang problema ay lumitaw kapag ang parasite na lumalaki sa loob ng tindahan ay nagtulak sa mga lagusan ng bubong. Ito ay labis na nakakadismaya sa manager kung kaya't siya ay nagpahayag ng isang taus-pusong pananalita tungkol sa kung gaano siya napupuot sa mga mamimili. Pagkatapos, tumalon siya sa vent, sadyang itinulak ang parasito palayo sa bubong. Bumalik sa loob ng tindahan, nagsusuot si Ken ng mga roller skate at nagtatago sa likod ng mga istante mula sa mutated na babae. Nag-set up siya ng ilang mga bitag at distractions, ngunit siya ay napakamatyaga. Sa huli ay nahanap niya at kinaladkad siya sa silid at napansin ni Ken na siya rin ang bastos na babae na pinagsilbihan niya sa tindahan kanina. Di nagtagal, dinala siya ng babae sa parasito at kinawit siya, ngunit nagawa niyang hampasin siya ng kanyang mga roller skate at makatakas. Pagbalik sa bubong, kagulat-gulat na isiniwalat ni Brian na siya ang kumagat kay Ken at hindi isang mutant. Matagal na niya itong kinasusuklaman at gusto niyang kunin ang pagkakataong ito para wakasan siya ng tuluyan. Galit na galit sa paghahayag, tinawag siya ni Marnie na isang kakilakilabot na tao at sinimulan siyang hampasin. Nagkaroon ng pag-aaway at pareho silang nahulog sa bubong. Ngunit sa kabutihang palad, napunta sila sa isang basurahan at ligtas pa rin. Hindi nagtagal ay sumunod din si Chris at napadpad din sa isang tambak ng basura. Kasunod nito, lumabas ang tatlo sa basurahan at tumakbo sa parking lot para kumuha ng kotse. Ang buong tindahan ay napuno na ngayon ng napakalaking parasito na malapit nang sumabog anumang segundo. Makalipas ang ilang segundo, kinilabutan ng grupo na masaksihan ng parasite na umuusbong mula sa tuktok ng tindahan. Ang buong lugar ay nasusunog at ang maliit na parasito ay naging isang higanteng mutant na 100 beses na mas mapanganib kaysa sa iba. Pagkatapos ay napansin ni Brian na ang parasito ay binubuo ng lahat ng mga mamimili at sinasabing makakalusot siya sa kanila gamit ang kanyang mga kasanayan sa pamamahala. Ang iba ay hindi naniniwala sa kanya, ngunit determinado si Brian na pakalmahin ang mga mamimili. Naglakad siya patungo sa higanteng halimaw na malinaw na natatanaw siya na parang lumalapit siya sa isang customer at sinusubukang mga tuwiran dito. Nakapagtataka, tila nakikinig sa kanya ang parasito at umalma pa. Ngunit kapag naisip nilang gumana ang plano, sinipa nito si Brian hanggang sa mamatay. Si Chris at Marnie ay natakot na masaksihan ang kanyang trahedya na kamatayan at nagsimulang mawalan ng pag-asa. Ngunit ito ay kapag tumakbo si Ken patungo sa kanila dala ang mga susi ng kanyang SUV.
Pagkatapos ay sumugod sila patungo sa sasakyan ngunit inatake ng higanteng mutant sa kalagitnaan. Sa sandaling ito, napagtanto ng grupo na kailangang i-distract ito ng isang tao para mabuhay ang iba. Lumilitaw na si Ken ang mas matapang kaya siya ang nagkusa. Siya ay nagsimulang sumigaw sa halimaw habang ang dalawa pa ay kumaripas ng takbo palayo sa sasakyan. Biglang, nakita ni Chris ang isang forklift sa malapit at nakakuha ng magandang ideya. Mabilis siyang sumampa dito at nilapitan ng halimaw na sa tingin niya ay tao ang sasakyan. Pagkatapos ay sinubukan nitong sumanib sa forklift sa pamamagitan ng paglalagay ng malagkit na lambat ng puting substance dito. Ngunit hinila ni Chris ang forklift patungo dito at tumalon ilang segundo bago ang impact. Ang matalim na bakal nito sa harapan ay tumama mismo sa mata ng halimaw na naging dahilan upang mahulog ito sa apoy. Pinagmamasdan ni Ken, Chris at Marnie ang higanteng halimaw hanggang sa mamatay ito. Nagtatapos ang pelikula nang makatakas sila sakay ng kanilang sasakyan, ngunit habang nasa daan, nakita nila ang mas malalaking halimaw na umuusbong mula sa ibang mga tindahan. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.